Opo, at puntahan naman po natin ang San Joaquin, Iloilo. Nandun si kapatid na Noli Molero, kasama natin mga panauhin. San Joaquin, go ahead, please. Kapayapaan mula sa Diyos Ama at sa ating Panginoon Kristo ang maghari sa ating lahat. Mayroon po dalawang magtatanong po rito, kapatid na Daniel at kapatid na Eli, sa hanay ng kapulisan at hanay ng Teachers Parents Association. Bago po namin ibigay ang magtatanong, nais namin muna o natin magpasalamat sa butihing mayor dito sa San Joaquin, Iloilo, kay Honorable Nempa Sirag Garin. Salamat sa kanyang pagpahintulot upang gamitin natin ang Garinatium 1 dito sa San Joaquin, Iloilo. Kapatid na Soriano, narito na po ang unang magtatanong. Bali dalawa pong hanay kasi ito. Hanay ng Teacher Parents Association at sa grupo ng mga kapulisan sa pangunguna ni Police Major Jovi Navalis. Ang una pong magtatanong si Eileen Husico mula sa Teachers Parents Association. Sige, kapatid. Magandang gabi po, kapatid na Brother Eli Soriano. Bilang representante po ng Parents Teacher Association at public servant na rin po, ito po ang aking tanong. Sa pananampalataya at Biblia, reliyon, at sa mga iba pang babasahin o anuman ang sa mga magasin, paano po natin maiiwasan ang lumalala po at dumadaming problema natin tungkol po sa teenage pregnancy sa ngayong panahon po? Salamat po, kapatid, na hindi lang po kami sumasagot kasi pagka kayo po ay ini-introduce, nagsalita kayo, hindi kami talaga sasagot kasi malayo po tayo. Ang pagitan, nasa kabilang panig kami ng mundo. At bago po makarating ng buo sa amin, it takes some time. May delay po dyan may delay. Kaya hindi kami sumasagot. Dire-diretso lang po kayo. Sasagot lang kami pag natapos na kayo kasi pagka tayo magsasagutan, mahirap po sa area yun, magulo. Napapakinggan tayo sa buong mundo via satellite. Meron po tayong 7 satellite providers na nag-feed ng ating ginagawang pag-aaral ng salita ng Diyos sa lahat ng kontinente ng mundo. At naririnig din po tayo sa mga cable stations and television. At sa pagitan ng internet, nasa ating Facebook account at saka nasa ating YouTube account, ay napapakinggan tayo sa iba't ibang panig ng mundo. Hindi natin alam gaano karaming nakikinig, pero sa internet po, sa kasalukuyan, meron pong ito ay 6,000 tao ang naka-tune in po sa atin sa internet. Nakapirmi po ito. Yung mga nakikinig sa satellite, di namin alam. Yung mga nakikinig dyan sa mga lugar, kagaya dyan sa Iloilo, di rin namin alam kung gaano karami. Kaya ayaw po namin na sumasagot agad sa inyo kasi nintay namin matapos kayo kasi gugulo po sa area. Kakaroon ng mga disturbances. Salamat po sa pagdalo ninyo, kapatid na Eileen. Alam nyo, yung teenage pregnancy ngayon, actually, hindi mo pa nga masasabing teenage. Kasi, ang teenager, pwede mong sabihin, 13. Nasa teen na yon. Meron 12 pa lang, 11 pa lang buntis na. Pero mga nababalita ngayon, even before reaching what is called
teenage years, meron nabubuntis na. Ngayon, hindi po yan isang bagay na simple, kapatid. Marami na pong panggagalingan yan, which ako sa paniwala ko, uncontrollable na yan ngayon eh. Hindi na po natin makukontrol. We have gone out of proportion already. To the point na walang power na makakakontrol na sa kasamaan sa mundo ngayon. Basahin natin ang 2 Timoteo 3:13. Datapwat ang masasamang tao at mga magdaraya ay lalong sasama ng sasama na mga dadaya at sila rin ang mga dadaya. Ayan, hula po sa Biblia yan, kapatid. Basahin natin sa Ilonggo, kapatid na Mel. Samtang ang malaot nga mga tao, kag mga dayaon, magalain, kag magalain pa, nga nagadaya, kag ginadayaan. Kasama po ang ating mundo. To the point na para makontrol mo, para magkaroon ka ng significant na power para makontrol, kailangan na po natin ang Panginoong Hesus. Kaya nga inihintay natin ngayon sa pamamagitan ng Biblia yung pagbabalik ni Kristo para siya ang kumontrol. Wala pong makakakontrol na tao. Wala po, kapatid. Si Presidente Duterte nga parang madalas niya sinasabi, pagod na ako. Kasi kabi-kabila ang corruption eh. Gusto niya na raw umalis sa pagka-presidente. Nagsisisi siya na kumandidato siya ng pagka-presidente. It is taking too much of his energy and worries and etc. Napatunayan niya. Kaya nung mabalita na may nagsasuggest na si Mayor Sara Duterte pinapakandidato sa pagka-presidente, sabi ni Presidente Duterte, nako, wag ka ikang papasok sa pagka-presidente, you are going to destroy yourself. Nakita niya kasi yung experience, kung magpipresidente ka in the real sense of being the president, marami kang worries na madadaanan, makakalaban. Ayaw niya na ang corruption. Ang corruption kahit saan nandun, nasa barangay, nasa pulis, no? At hindi ordinaryong pulis, mga major at mga opisyal yung pinanggagalingan ng corruption. Mayor din, ganun din. Hindi naman lahat, siyempre, no? Tapos governor din, ganun. Senador din, ganun. Ba't nga may nakukulong na senador? Kung walang ebidensya, ba't makukulong yun? Corruption. Kaya, we have gone out of control, kapatid na Eileen. Masasayang lang ang effort natin na mag-isip tayo how to put everything in place. Wala pong makakagawang tao nun ngayon. The greatest thing we can do is start with our families. Ating mga anak, meron tayong personal responsibility sa pamilya. Yun ang una nating pananagutan sa Diyos. 5:8 ng unang Timoteo. Pakinggan nyo. Datapwat kung ang sino man ay hindi nagkakandili sa mga sariling kanya, lalong-lalo na sa kanyang sariling sangbahayan, ay tumanggi siya sa pananampalataya at lalong masama kaysa hindi sumasampalataya. Ayan. Utos ng Diyos yan na kakandilihin natin ang ating sambahayan. Sabi sa Ilonggo, kung ang bisan, sino wala nagasapupo sang iya mga himata. Labi na gid sang iya kaugalingon nga panimalay, na panghiwala niya ang pagtuo kag malain pa sa di matinuohon. Maliwanag na yung panimalay ang una mong obligasyon. Kasi at least kaya mo yon, 5 lang, 10,
kaya mo. Pero pagka barangay na, mahirapan ka na. Lalo na pagka syudad na, o kaya ay probinsya na, o kaya ay bansa na, mahirapan ka na, marami ka nang makakalaban. Hindi ka tatagal. Kaya umpisa natin dun sa kaya natin sa ating sambahayan. Let us care for our children. Yun ang utos ng Diyos na yung ating sambahayan, ang ating pag-igihin, pagbutihing bantayan, na yung ating mga anak, pagbata pa, wag natin pabayaang may hawak bata pa, may hawak ng cellphone. Titingin sa YouTube, makakakita ng mahahalay ng mga panoorin doon. Pagka nakita niya na yon, mag-i-experiment siya. Sila, ilang panahon lang, buntis na yung bata. Masama, hindi mo naman makokontrol yung internet. Ginagamit ng dyablo yan para magkalat ng lagim sa mundo. Hindi mo rin naman makokontrol yung paglabas sa bahay ng anak mo, pupunta ng eskwela. Kaya yung madadatnan niya sa eskwela, andun yung mga drugs, andun yung mga tinatawag na sorority, saka mga fraternity na nagkakalat din ng lagim. May mga barkada, mga gang. Kaya we have gone out of control. Ang pag-asa na lang ng mundo, kapatid, ay ang pagbabalik ni Kristo. Kasi sabi sa Biblia, pagbalik ni Kristo, He will rule the world for the next 1,000 years. Paghaharian niya ang mundo ng 1,000 years bago magwakas. Kasi nga, ay matindi. Di kaya ng mga gobyerno. Walang makakakaya na niyan. Ako po, sa pag-aaral ko ng Biblia, wala nang power na makakakontrol within humanity to correct our ills, to correct our wrongs in society. Mahihirapan tayo. Pamilya na lang ang ating pag-asa. Kung bawat isa sa atin will look for our own family, at least makakabawas tayo. Kasi the world is going into distraction. We are literally going into our own destruction. Basahin natin ang Apokalipsis sa Kapitulo 11, versikulo 18. Pakinggan niyo po ito. At nangagalit ang mga bansa, at dumating ang iyong puot, at ang panahon ng mga patay upang mga hatulan, at ang panahon ng pagbibigay mo ng gantimpala sa iyong mga alipin na mga propeta, at sa mga banal, at sa mga natatakot sa iyong pangalan, maliliit at malalaki, at upang ipahamak mo ang mga nagpapahamak ng lupa. Kaya na sa English, yung salita, upang ipahamak mo ang mga nagpapahamak ng lupa. Anong sabi sa English doon, kapatid na Daniel? And shouldest destroy them which destroy the earth. God will destroy them that destroy the earth. Why? We are heading into destruction. Tayo rin ang gumagawa ng ating sariling destruction. Kaya sabi ko sa inyo, kapatid na Eileen, napakalawak Mahirap mong kontrolin. Ang distraction nating ginagawa, destruction of the environment, literally speaking. Ang ating karagatan ngayon, punong-puno ng plastic. Namamatay ang mga pating, mga balyena pag nakakain ng plastic. One garbage truck, ang itinatapon sa plastic sa oceans every minute. One garbage truck of plastic in every minute, that is 8 million tons every year of plastic found in the most remote places of our oceans. Sino ngayon ang maglilinis niyan? Lahat na yan. Yung Canada, ipinadala yung basura nila sa Pilipinas. May barko, yung mga cruise ship,
Kunyari, dadak, sandali sa isang lugar. Magbababa ng nung angkla. Kung makita ko, naku po, maalimbok kayang dumi at mabaho. Ang ginawa pala nung barko doon sa may gitna ng dagat, itinapon lahat ng basura nila ron. Kasi gastos yun. Pag itinapon mo sa shore, kagastos ka. Ganun tayo, uncontrollable na talaga, kapatid. Pag-uusap lang yan sa environment, kung titignan mo, pati yung ating ozone layer, nasisira dahil sa ka-release ng carbon dioxide, carbon monoxide. Nasisira yung ozone layer. We are heading into destruction really, scientifically speaking, at spiritually speaking. We are heading into destruction because we have destroyed our own selves because of our sins, our interest, our love for ourselves without considering loving other people. Kaya ang nangyayari sa atin ngayon, sabi ng Biblia, there will come a time that God will destroy those which destroy the earth. Basahin natin sa Hiligaynon, kapatid na Melang 18. Naakig ang kapungsuran, apang nag-abot ang imo kasingkal, kag ang tion sa paghukom sang mga patay, sa pagbalo sa imo nga ulipon, nga mga manalagna kag mga balaan, kag sa mga nahadlok sa imo ngalan, sa magamay kag sa dalagpo, kag sa paglaglag sang mga nagalaglag sang duta. To destroy them that destroys the earth. Practically, talagang tayo ay papunta sa destruction. Our only hope, kapatid na Eileen, is the coming of our Lord Jesus Christ that will rule the earth for 1,000 years after the first resurrection. Pag nabuhay na mag-uli yung mga patay na banal, maghahari sila kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon dito sa lupa para to destroy all those who destroys the earth. Basahin natin ang 20, versikulo 4 ng Bugna, kapatid na Mel. Niyan nakita ko ang mga trono, kag nagapungko sa ila, sila nga ginhatagan sang paghukom. Nakita ko man ang mga kalag sang mga napamugutan sing ulo, tungod sang pangpamatuod nila, na hanungod kang Jesus, kang tungod sang pulong sang Dios, kag ang mga wala magsimba sa sapat ukon sa iya larawan, kag wala magbaton sang pakinsini sa ila mga agtang, ukon sa ila mga kamot. Nagkabuhi sila liwat, kag naghari kaupod kang Kristo, sing 1,000 katuig. Nagkabuhi sila liwat kag naghari kaupod kay Kristo, sing 1,000 katuig. That is the hope of this earth. Yung paghahari ni Kristo sa 1,000 taon, for a millennium, for 1,000 years. Wherein the Lord Jesus Christ will correct everything that is wrong. Yun ang pag-asa natin. Pero sa tao, kapatid, mahihirapan. Gayun din, yun nangyayari ngayon na teenage pregnancy. Para makontrol mo, kontrolin mo ang internet, kontrolin mo ang telebisyon, kontrolin mo ang mga eskwelahan, kontrolin mo yung marami kang kukontrol. Paano mo kakontrol? Kahit presidente ka, di mo makokontrol ang internet. Kahit presidente ka, di mo makokontrol ang internet. Yan na ngayon na nagiging dahilan kung yung mga bata wala pa nga sa teenage years, nakakaalam na ng mga sex. At ang masama, may mga eskwela, nagtuturo na ng sex education sa bata. Kung di ba naman, napakalaking kagaguhan niyang. Yung hindi namin pinag-uusapan, 18 anyos na kami nung araw, nangangapa ka pa. Ako nung high school, 18 anyos, 17 anyos. Nangangapa ka, wala kang malay sa sex. Ngayon, mga bata, 7 taon, nag-uusap sex. Ano mo maiwasan yan? You have to control so many things around you. You have to have control about these things. Pero, ang suggestion ko na lang, kapatid na Eileen, being
member of Parents and Teachers Association, wherever you may be. Yung pamilya natin, that is the basic unit of society. Let us concentrate on our families and even the immediate families of our sons and daughters. Pwede siguro, no? Pero pakikialaman mo yung mga iba pa outside the circle of the family, mahihirapan ka, kapatid. Ako nga nagtuturo ako ng aral ng Diyos, isang organisasyon na international itong Church of God International. Mahirap mo makontrol lahat pero awa ng Diyos dahil sa salita ng Diyos, sa amin wala kaming masyadong problema sa ganyan. May aral kaming tinusunod, ipinapasunod na ang mga magulang, babantayan nila yung anak nila, kung mapipigil nila agad na mag-asawa, pagka wala pa sa edad, pinipigilan namin. Basahin natin ang aral, 7:36 ng unang Korinto, kapatid na Daniel. Ngunit kung iniisip ng sino mang lalaki na hindi siya gumagawa ng marapat sa kaniyang anak na dalaga, kung ito'y sumapit na sa kaniyang katamtamang gulang, at kung kailangan ay sundin niya ang kaniyang maibigan, hindi siya nagkakasala. Bayaang mag-asawa sila. Papabayaan mo mag-asawa yung anak mo pag sumapit na sa kanyang katamtamang gulang. Ang sabi sa Biblia, reaching the flower of her age. Pero hanggang wala pa dun sa flower of her age, yung age of maturity, ba kailangan pinipigil ng magulang ang kanyang anak sa pag-aasawa o sa mga ma-indulge sa sexuality? Basahin natin yung 38. Kaya nga, ang nagpapahintulot sa kaniyang anak na dalaga na mag-asawa ay gumagawa ng mabuti. At ang hindi nagpapahintulot na siya'y mag-asawa ay gumagawa ng lalong mabuti. For the meantime na kaya mo pang pigilin yung anak mo, gumagawa ka ng lalong mabuti pagka pinipigilan mo. Kaya kung di mo na mapipigilan, hayaan mo nang mag-asawa pagka nakalagpas na sa kanyang katamtamang gulang. Basahin natin yun, 7:38, kapatid namin. Gani, ang nagatugot nga magpamana ang iya anak nga dalaga, nagahimo sing maayo. Kag ang wala nagatugot nga magpamana, nagahimo sing labing maayo pa. Ayan, labing maayo pa, wag mo munang tugutan. Tapos, kung dumating na doon sa flower of her age, ang sabi sa 7:36, kung ang bisan sino, nagahuna-huna nga wala siya, nagagawi sing nagakaigo, suno sa iya anak nga dalaga. Kung ini magdangat na sa iya husto nga edad, ag di kinahanglan nga manginamo ini, maghimo siya sang buot niya, magpakasal sila, hindi ini sala. Ayon, hindi ini sala. Ayagan mo na yung anak mo. Pag dumating na yun sa iya husto nga edad, hindi pa naman hustong edad yun. 15 anyos, 16, 19. Miski nga sa batas, hindi pa yun, hindi pa legal age yun Under always the custody of the parents. Kaya yun po ang maipapayo ng Biblia, kapatid. Pero para pigilan natin ngayon yung maiwasan yung lumalalang teenage pregnancy on a wider scope as a nation, naku, napakahirap niyan, kapatid. Let us start with our family individually at siguro makaka-contribute tayo for the betterment of our society. Naunawa mo po yung sagot ko, kapatid na Eileen. Maraming salamat po, Brother Eli Soriano po sa nasagot ng aking katanungan. Dito naman